Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw at gabi sa mga viewers po diyan ng EDSI. Mega love shoutout po sa inyong lahat sa mga OFW po natin dyan. Kumusta po kayo? So ngayon nga po ay may bago na naman tayong pag-uusapan at tatalakayin patungkol nga po dito sa EDSI natin mga kalingap. At Beyonce po natin nagpunta pala ng ospital para magpatingin sa doktor dahil nga po ng kanyang karamdaman. At Edo nagalit kay Beyonce bakit hindi daw niya sinabi na may sakit pala itong tinatago. So sabay-sabay nga po nating alamin at talakayin ngayong gabi mga kalingap. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, pa-like, share and subscribe na rin po at huwag niyo na rin pong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. At paalala rin po bago po tayo magbigay ng ating mga opinion at komento, tapusin po muna natin ang kabuuan ng video para alam po natin ang ating i-comment mga kalingap. At lagi ko nga rin pong hiling sa inyo na suportahan po natin ang mag-ama na matubang at alam naman po natin na napakaganda ng pinapakita nila sa atin, mga pagbibigay saya at tulong sa ating mga kababayan. Suportahan po natin at imaraton mga kalingap nang sa ganun marami pa po sila matulungan. Lalong-lalo na nga po dyan yung mga hirap sa buhay ay kanila pang matulungan at ganun din po ang kanilang may bahay na si Ate Edna Vlogs at Jackie Tapia. Huwag po sana tayong magsasawang sumuporta sa kanila mga kalingap. At so yun, Beyonce po natin nagpunta sa ospital para magpatingin sa doktor dahilan nga po ng kanyang karamdaman. At Edo nagalit kay Beyonce bakit hindi daw niya sinabi na may sakit pala itong tinatago. So sabay-sabay nga po nating alamin at pag-usapan ngayong gabi mga kalingap. Pero bago po yan, maibang dako muna tayo mga kalingap. Pag-usapan po muna natin ang EDSI at sa mga nangyayari ngayon sa kanila. So part 91 ng EDSI, grabe nga po ang nangyari at marami nga po ang umiyak at natuwa sa part 91 ng EDSI natin mga kalingap. Dahil dyan atin nga pong panoorin ang pangyayari na nakakaiyak at pinakamasayang pangyayari ngayon sa part 91 ng EDSI natin. Alam mo anniversary natin dyan. Anniversary. Happy anniversary. Ay, grabe. Alam na alam. Alam niya nun eh. Itzy ka talaga. Kaya Second anniversary ni Beyonce ngayon sa Kalingap. Dalawang taon na. So yun, bago tayo mag-start, pakinggan natin si Beyonce ng kanyang message kasi 2 taon na siya ngayon sa Kalingap. Sige. Ano po, syempre kuya, gusto ko lang po mag-thank you po sa inyo, sa buong team Kalingap kasi umabot po ako ng 2 years sa Kalingap at sana po mas mahaba po yung pagsamahan po natin ko po sa inyo. Yan. And syempre sa kanila, sa mga nandito ngayon. Syempre gusto ko po mag-thank you kuya, kasi dahil po sa kanya kaya meron ganito pong programa. Hindi po dahil kay Kuya Palete sa mga kay Kuya Edu, sa iya lang po. Sana nag-asikaso po nitong event po ngayon na Ayan. Minsan, ikaw naman anong masasabi mo sa 2 years na kasama mo si Beyonce sa love team, pagsuporta sa kanya at hanggang ngayon nanatiling matatag at talagang napakasikat ng EDSI. Walang kakupas-kupas, Sabi ko lang ay salamat sa lahat ng sumusuporta sa EDSI at yan kay Beyonce dahil yan nga hanggang ngayon po andyan kayo, hindi nyo kami iniwan. Salamat po sa inyo. Wala kami kung wala po kayo. Meron din sila Rob at sila Kalapal. Wala kami kung wala sila. Yan kay Beyonce. Congrats kasi yan, 2 years ka na pala dito sa Kalingap. Napakabait mo pa rin. Mapagtumbaba pa rin.
Lalong gumaganda. Oo, lalong gumaganda. Yan, congratulations. Sana tuloy-tuloy ang maging... Sana forever lang sa Kalingap. forever sa Kalingap. Sana po. Forever ka ba sa Kalingap? Siyempre po. So yun, talagang grabe ang ganda at saya talaga ng EDSI natin mga kalingap. Talagang dinayo pa nga po sila ng isang solid supporters ng EDSI at mas pinili pa nga po nila na makita ang EDSI kaysa magpunta ng ibang bansa mga kalingap. So talagang nakakamangha nga po itong part 91 ng EDSI natin mga kalingap. At bukod pa nga po dyan mga kalingap, kitang kita naman natin na mas lalong na in love itong si Kalingap Edu sa kanyang YP. Talaga namang napakaganda nga naman po ni Beyonce dito mga kalingap. At maging ang founder ng Kalingap ay humanga nga po dito kay Beyonce natin. At sa part nga po na ito ay tinanong din ni Kalingap Rab itong si Beyonce natin at sana ay hindi daw siya magbago at sana magtagal pa nga daw siya sa Kalingap. So nangako naman po itong si Beyonce natin at hindi daw niya iiwan ang Kalingap. At so yun, balik na nga po tayo dito sa ating topic ngayong gabi. So Beyonce po natin nagpunta ng ospital para magpatingin sa doktor dahilan ng kanyang karamdaman at Edu nagalit kay Beyonce. Bakit hindi daw niya sinabi na may tinatago pala itong sakit? So atin nga pong alamin ngayong gabi mga kalingap. Yung ano man yan, yung ulo ng isda, dala nila ni Redsin kahapon. Tama yan, sinit-sinit. Maasim-asim yan, sinigang eh. Ang hirap pag may may naramdaman ka talaga. Magdamag ko yan, binanta yan. Kaya mahirap. Basa yung pawis niya sa kagabi. Buti na hilot mo, Mads. Mahirap pa. Sambong, sambong na may gas. Kapahilot mo lang yung pawis na. Lalo na kung sinuog mo yan. Lalabas talaga yung pawis niyan. Kung sinuog mo yan. Pakulo ka lang naman ng tubig eh. Tapos i-ano mo sa ilalim ng yung upuan na may butas. Oh. Suob kasi yan sa Bisaya. Yun bang magpakulo kang tubig tapos magtabon siya. Nako. Lalabas. Parang steam. Lalabas yan steam. Dapat na hindi ka mahanginan kasi pag Steam. Yung nandito si William, ini-steam ako palagi nun. Pero kuha naman tubig sa atin mo. Steam. Steam pala yung sa Tagalog. Inom ka na nito. Kaya, Inaano ko sa tamang oras para mabilis ka lang maganig.